Kaya magandang alamin, bakit nga ba dapat may balikan tayo sa nakaraan? May dapat ba tayong balikan sa nakaraan? But today we'd like to start yun whatever that we have, for today with a song for the Lord. Gusto po nating awitan ng Panginoon sapagkat siya ay mabuti, siya ay tapat, siya ay dakila. Kaya hilingan ko yung aking poging-poging kasama dito si Brother Dondon to play a song. And if you know the song, I'm sure you know the song. You can join us and let's worship the Lord together. Amen? Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Samahan mo ako sa awit na ito. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin,
Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Amen. Tunay na tapat ang Diyos, hindi nagbabago. Gaya po dun sa ating inawit, noon, ngayon, at kailanman. Mabuti ang Panginoon. He is the same yesterday of today, of yesterday, today, and forever. Kaya bago po natin umpisahan ang mensahe ngayon, samahan niyo po ako sa panalangin. At gusto po nating pasalamatan ng Diyos sapagkat siya ay tapat at dakila sa habang panahon. Yumuko po tayo wherever you are. If you can just close your eyes and bow your head, and let's honor the Lord today. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na muli makarinig ng iyong mensahe sa amin. Alalahanin, Panginoon, ang katapatan mo sa aming mga buhay. Lord, we just want to give you glory today, and we ask that you bless Daily Life Sharing as they continue to spread the word and encourage people and draw people to you. Lord, we ask for the power of the Holy Spirit. Hipuin nga ang bawat isa sa amin, Lord, wherever we are. Kung kami man po ay nakikinig sa aming mga tahanan, hipuin mo po ang bawat isa. If we are watching from the live stream, Lord, hindi maiksing yung mga kamay kung hindi kami maabot sa aming mga pangangailangan, nasaan man kami, anumang aming katatayuan. Matanghal ka nga namin, Panginoon, sa hapong ito. Maparangalan ka namin at samahan mo kami, O Diyos. Hayaan mo ng iyong salita, ang iyong biyaya, ay iyong kalwalhatian ang siyang magningning ngayon.
We give you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you, Brother Tonton. Muli po, isang mapagpalang hapon at nakita ko po nasa live stream din maging si Pastor Dong and Pastor May. Hello po, Pastor Dong, Pastor May. Salamat po sa invitation and for the opportunity to share, the word today to bring encouragement to us all. Isa pong mensahe sa atin ni Lord is yung nakapost doon at talata. Our text for today is this one in Deuteronomy chapter 32 verse 7. Ang sabi po sa talatang ito, babasahin ko po sa Tagalog version, alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Gusto nating mapakinggan, maalala, matandaan ano ang meron sa nakaraan. Kaya ngayon po, gusto ko pong magkaroon tayo ng isang paglalakbay. Paglalakbay sa nakaraan. Parang paglalakbay sa nakaraan, di ba? Parang ang magandang dating dyan. Pasok, background music. Ngayon, magpe-play ngayon yung mga background music na gustong-gusto natin. Ang problema po, depende sa background music kung anong maaalala ninyong nakaraan. Kanina lang po sa group chat namin ng mga magkakaibigan, merong isang post doon at sinabi, bakit nga ganun, pagka minsan ang mag-asawa daw, magkasama halimbawa sa sakyan, nagkwekwentuhan lang naman, nauuwi sa away yung kwentuhan. Bakit? Kasi may naaalalang nakaraan. Pag kami nagpatugtog ng background music na team song ninyo ni Dudong noon, talaga namang ang puso mo'y nagdurugo at naaalala mo yung nakaraan. May mga nakaraang masasaya, may nakaraan na malulungkot, may mga nakaraan na challenging para sa atin. Parang ang arte ng para, di ba? Nang para sa atin. Pero alalahanin natin ang nakaraan, hindi ito tungkol sa ex-boyfriend mo o sa ex-girlfriend mo, ha? Yung dating heartbreak mo o ano pa man yan. Baka meron kayo naaalala dyan ng mga pa-heartbreak na ganyan. Baka gusto nyong i-comment. Baka may naaalala kayo. Baka gusto nyong itag at maalala ka rin niya. Dahil hindi lahat ng nakaraan ay dapat inaalala. Sabi sa talata, alalahanin natin. Pero ano nga ba ang dapat nating alalahanin? Kasi hindi lahat ng patungkol sa nakaraan ay dapat inaalala. Sabi sa Bible, there's also a text there that says, forgetting what lies behind. Yun yung mga dapat mong i-forget at lay behind. Yung mga bahagi ng nakaraan na hindi naman makakatulong sa'yo sa iyong present, and all the more, it will not help you move forward to your future. Let me read to you another scripture that is related to the text that we have just read earlier. Ang sabi po sa mga aklat ng awit, now I will read in English. In Psalm chapter 77, in verses 11 to 12, it says there, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Alam niyo po yung paulit-ulit na sinabi doon, yung salitang remember. Tapos may ginamit pa siyang synonyms. Ang sabi dito, consider. Remember your miracles of long ago. Consider all your works. Meditate on all your mighty deeds. Remember and consider. They are synonymous. Pero laging pinapaalala sa atin to remember it and to consider. Why do we need to remember? Bakit may paalaala sa atin? Kanina dun sa Deuteronomy, tas dito naman, pinaalala ulit sa atin sa mga aklat ng awit. Ipaalala sa atin, remember, tandaan po ninyo. Why do we need to remember? Because it tells us that during those times, mga panahon na yun na dapat mong alalahanin, that God intervened. Naandun ang Diyos. God made it possible for you during that time. And He is saying that whatever He has done in the past, the miraculous things in the past, sabi sa Bible, remember all your miracles of long ago. Yung ginawa ng Panginoon na himala sa buhay mo noon, kapag inalala natin siya ngayon at ipinahayag, we are saying that God can do it again. Hallelujah! Anong naranasan mo na himala noon na gusto mong maranasan muli sa ngayon? You have to remember and declare. Again, why do we need to remember? Because a lot of times we forget.
meron tayong sakit sa kalimot. Kanina lang, sabi ko sa pagbati nung kanina, batiin natin yung ating mga kapastoran, mga kaibigan. By the way, binabati ko, baka nakikinig sa atin ngayon o nanonood, yung aming Go Hard family, mga Go Hard basketball coaches ng aking poging-poging husbandry na si Coach Monroe. You know, we have a pool of coaches under our care and even all the players of Go Hard, binabati rin po namin kayo. We remember because a lot of times we forget. Bakit natin nalilimutan ang maraming bagay? Kasi ang dami nating nakikitang bago. When our eyes, you know, our vision is cluttered, our tendency is to be, you know, our mind to be busy. Ang daming iniisip dahil ang daming nakikita, ang daming kino-consider, and then you forget what you need to remember. Mga bagay na mahahalaga. And when the surroundings are cluttered, we'll lose focus. Nawawala yung gusto ba natin talagang ano yung direction natin, ano yung ating susuungin. And so today, we will remember and reflect on God's past works as a foundation for faith and hope in the present and the future. Yung mga ginawa ng Panginoon sa atin ng nakaraan, mga himala ng Diyos, kung paano niya tayo iniligtas, kailangan alalahanin dahil ito ang tutulong sa atin ngayon, sa ating pinagdadaanan sa ngayon, that will propel us to our destiny, that will propel us to our future. So tingnan natin, ano-ano ba dapat yung mga dapat maalala sa nakaraan? Paulit-ulit nating sinasabi, di ba? Kasi baka malimutan eh. Ano yung papaalala natin sa nakaraan? What will we remember from the works of God in the past? Number one, syempre itong magandang pag-umpisahan. Alalahanin yung pagkakalikha ng Diyos sa sanlibutan. How God created the universe. Dahil ito ang umpisa ng lahat ng mga dakilang. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Lahat ng bagay, maging tayong mga tao, ay likha ng Diyos. Lahat, sabi sa creation, mula sa liwanag, you know, He said, let there be light, and there was light. So then He declared, magkaroon ng mga puno, magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga tubig, you know, let there be forms of water. May water above us and may water underneath. Yung water above us would be the clouds and the rain and everything. Lahat yon ay naging pagkakalikha ng Diyos. Maging tayo. Nilikha ng Diyos si Adan at si Eva. Nilikha ka ng Diyos. Kaya huwag kang papayag, kapatid, na mula ka sa lahi ng mga unggoy. Di ba, may mga katuruan na ganyan. Ang tao daw ay hindi galing sa pagkakalikha ng Panginoon, hindi galing sa mga unggoy. Baka yung kaaway mo, pwede kamukha ng unggoy, pero kahit siya, hindi siya galing sa unggoy. Okay? Tapik-tapikin niyo yung katabi niyo, baka sabihin niyo, nako, unggoy ka, kamukha ka ng unggoy. Pero hindi tayo galing sa unggoy. Huwag kang papayag, kapatid. Magandang alalahanin na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Because the majesty and order of creation demonstrate God's power and wisdom. Tingnan niyo yung bawat himaymay ng pagkakalikha. Lahat ng ito, God has spoken. If you go nature tripping, makikita po ninyo iba-ibang klaseng iba-ibang klaseng even different kinds of animals. Pag pumunta kayo sa beach, makita niyo yung pampang, kung gaano kaganda yung sunset, you'll just be amazed. Mapapahinto ka at sasabihin mo, Lord, ganda ng pagpunta ka sa Chocolate Hills sa Bohol, makikita mo yung Chocolate Hills doon. Sasabihin mo, Lord, ang ganda. Wag lang yung sabihin mo, Lord, ang ganda nitong Bohol. Ang ganda ng Cebu, ang ganda ng Pilipinas. The majesty of your creation is everywhere. You will just be amazed. Even if you look at the clouds, it's there. It demonstrates the power of God at yung kanyang karunungan sa paglikha ng lahat ng ito. You see, creation is the foundation of all God's subsequent work and ongoing relationship with humanity. Kaya kasi nung ginawa niya to sa east, may design.
May disenyo siya kung paanong gagawin yung architecture, halimbawa ng buong mundo. Kaya lahat ng out of order ngayon sa mundo, sasabi nating wala sa order kasi hindi ganito yung blueprint nila. Hindi ganito yung kanyang pagkakalikha. Halimbawa, anong disenyo ng Panginoon sa mga anyong, in the beginning of time, He said, let there be water above and water beneath. And then there's a free flow ng water. Yan ang design ni Lord sa creation niya. Anong disenyo ng mga bundok? Hindi quarried. Ngayon, ang mga bundok natin, lahat kinwari. Pinagtatanggal yung mga parts ng bundok, hindi lang mga bahagi ng bundok mismo, hinukay. Kaya out of order na may pagbaha, halimbawa, kasi ang mga daluyan ng tubig ay sinasarahan at ang mga kabundukan ay tinibag. Pero ito pala'y dapat nating alalahanin sa vision niya. So, alalahanin ang pagkakalikha ng Diyos dahil nagsusumigaw ito ng karunungan niya sa lahat ng bagay. Kaya yung design niya sa'yo, alalahanin mo. Ngayon, napakamura na ng retoke. Ang mura ng magpadag, wala kang, kasi ako kagaya ko, hindi ako deep set eyes. Medyo parang mataba mataba ako sa lahat ng pero yung mga mata ko parang maga. Yung iba ang gagawin, magpapa-opera. We are not saying that's not right or wrong. What we are saying is happy sa pagkakalikha. Maging yung bahagi, purpose nila. Maging yung ilong mo pango. Design ni Lord yan sa atin. We have to be happy. We remember what we are designed. Anong ginawa at pagkakalikha. Ano pa dapat alalahanin ang kaligtasan ng bigay ng Diyos sa mga Israelita mula sa Ehipto. God's deliverance. Kasi in the past, anong ginawa ni Lord from creation? After that, what did He do? There was an exodus of the Israelites from Egypt. And what happened there, what we can see, is God's deliverance of His people. Let us read in Exodus chapter 14. And in verses 13 to 14, it says, Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again, and the Lord will fight for you. You need only to be still. Ito po yung panahon na yung mga Israelita, matapos yung mga 10 plagues, halimbawa, naandun na sila sa may panan ng Red Sea. Dahil nga, they will be prevented by the Red Sea sa kanilang crossing. Hindi nila matanto sa isip na paano nilang tatawirin. And this was spoken. Sabi niya, the Egyptians you see today, you will never see again. Hinahabol na sila ng mga yun ang ginawa ng Diyos noon sa bansang Egypt ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos na tayo ay iligtas. Ang daming ginawa ng Lord na himala na dapat nating balikan at alalahanin. Mga ginawa niyang himala to show and display His power against the Egyptians who were against Him. At ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako, pinakita doon iligtas. Alalahanin natin. Sabi nga sa Old Testament, ikwento nila sa kanilang mga anak para laging na. Merong instruction na ganyan sa Deuteronomy. Sabi, ikwento mo sa mga anak. Teach them to your kids, even on the table, even when you're on the road, you tell them, you let them remember. Kasi tayo, inaalala natin, and then we share them our children. Na kaya tayong iligtas ng Diyos kahit sa mga pagkakataon na mukhang imposibleng takasan o malampas. May mga ganyan tayong to remember. Because God has made His power during the time of. Pero tayo, kahit hindi
ganun ka backward yung tagal-tagal nyo, wala naman tayo nung panahon na yun. Hindi naman tayo kasing tanda ni Enrique. Na panahon pa ni Moses ay inaandun. Biro lang po. But what we're saying is, even in just in our lifetime, we can remember how God delivered us. Niligtas ng like to maybe you would like to comment. Paano ka ano ang pinagdadaanan mo ngayon habang imposible? Sasabihin mo bang, nako PK, dali mong sabihin, pero hindi mo alam ang pinagdadaanan. Maybe that's what going through. Sabihin, ganito ang aking nararamdaman. Sabi mo yung sakit na nararamdaman ko. Anong pinagdadaanan mo? Mukhang imposible. Pero ang tanong sa atin, mas imposible pa ba yung sitwasyon mo ngayon sa maging dugo yung buong ilog? Because during that time, that's how God performed. Na naging dugo yung ilog. Nagpadala ng himala ang Diyos para iligtas ang mga Israelita. Ang daming mga pinadalang plagues. And then there, this one thing that may isang area na puro kadiliman. Doon yung and for the Israelites, where they are, merong panahon na ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito para may isang contention po dyan sa kwento na Israelites, no? When they cross the river. Kasi itong topic na pinag-uusapan natin na text is nung nandun na sila sa may sabi na hawi yung tubig. Even in the Prince of Egypt na movie, nakita natin yan. Nahati ang dagat. At dun sa dagat na nahati, there was a dry land in the middle, and there's where the Israelites passed. They crossed there. Naglakad sila doon. At napapaligiran sila ng tubig. Tapos ang sabi sa talata, hinabol sila ng mga Egyptians na naka-chariots. May mga kabayo, may chariots, and they were equipped kung paano makipagbaka kasi gusto nilang pabalikin yung Israelites. Pero ang sabi sa talata, matapos makalampas ng mga Israelita sa tubig at habang nasa gitna naman ang mga Egyptians, then the water closed. Nagsara na yung dagat at nalunod ang mga Egyptians. But there was, there were stories na naglabasan na gusto nilang pabulaanan yung kwento na yan. Sabi, hindi totoo yung himala na yan. Paano, totoo na sila ay nakalampas, tumawid dyan sa bahagi ng dagat na yan. Pero ang sabi nung kwento, that in their research daw, dumaan sila, yung mga Israelites daw, ay dumaan sa bahagi ng Red Sea, saan ang tubig ay tuhod lang. Sabi nila, hanggang tuhod lang yung tubig niya nung panahon na yan. Kaya, paano nila masasabing naghimala ang Panginoon? Then definitely, they can easily cross the Red Sea because the water is just knee-deep. Alam niyo po, kahit panindigan nila na knee-deep yung tubig, mas malaking himala po iyon. Alam niyo kung bakit? Paano siyang hindi magiging mas malaking himala? Samantalang paanong malulunod ang lahat ng mga Egyptians at chariots and horses sa isang tubig na you see, both ways we can see God's miracle. Mas mahirap malunod sa hanggang tuhod lang na tubig. Pero ano ang mga ginawang himala ng Diyos sa buhay noon na magandang alalahanin kapag dumadating ka sa pagkakataon, pakiramdam mo, lugmok ka at times that I feel downcast. Kala ko rin, Lord, nung ako agaw, remember how God rescued. So remember how He o yung iba, pag binalik, pwede niyong masabi, totoo yan, dapat nung may pangyayari sa buhay ko, dapat pa dati pa. Pero dahil iniligtas ka ng Diyos, naririnig o napapanood
God delivered you. God rescued you. Ang dapat alalahanin. Good to remember that God provided manna doon sa wilderness. Yung probisyon ng Diyos sa ilang. Exodus chapter 16 verse 4 says, Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. I think many of us know the story. Provide si Lord ng pang-araw-araw na pagkain ng mga Israelita at ang pagbibigay ng Panginoon sa kanila on a daily basis. Kaya nga sabi, give us this day our daily bread. Daily needs. Hindi binigay ni Lord ng bultuhan. Hindi sinabing, okay, this is your budget for one whole week. It did not work that way. Ang sabi ni Lord, you will gather manna daily. Sa ganitong oras, you gather in proportion to what you need. Hanggang dun lang sa kaya o pangangailangan mo, yun ang kanyang provision. Bakit hanggang dun lang? Bakit naman, Lord, hindi mo pa sagarin, hindi mo pa gawing for 1 week or for 1 month? O kaya, Lord, na sobra-sobra para meron akong extra. God only provided for their daily needs para maturuan sila na magtiwala sa Panginoon sa bawat araw. So that we can learn every day to trust in the Lord. The manna was provision that was not just physical sustenance, but also a lesson in dependence on God's faithfulness. Kasi tapat ang Panginoon eh. As you remember that God provided manna, because manna was the supernatural food, bakit hindi natin siya kayang pagtiwalaan ngayon na kaya niya ring tustusan ang ating pang-araw-araw na kakan? Every day. Anong pang-araw-araw na kinakain natin, pagtiwalaan mo si Lord na kaya niyang provide? Sabi sa Bible, malinaw na sinabi ni Jesus, ang mga ibon sa parang kaparangan, sabi niya, hindi problema. Meron silang provision na nagmumula sa Panginoon. Bakit tayo ay mangangamba sa provision ng Panginoon sa araw-araw? Kaya part yan ang itinuro natin ng Panginoong Jesus na panalangin. In the prayer that was taught to us by Jesus Himself, ang sabi doon, Lord, give us this day our daily bread. Hindi sinabi doon, Lord, give us this day our weekly bread or our weekly budget. Because He provides the needs of the people. He will provide for you. Remember that God has provided for the Israelites in the wilderness. And so even if you are experiencing dry season, if you're experiencing drought in this time and you are fearing of what you will get tomorrow, what you can receive tomorrow, trust that He can provide for you because He has shown that in the ano siyang nag-provide. Kung ano ang kailangan sa bawat araw. Kaya, wag din magswapang. Wag din magswapang. Ibig sabihin, yung iba kasi, kumukuha ng madami. Nung sa Israelites, when that happened, yung iba, matitigas ang ulo. Kasi sabi lang sa kanila, in proportion to what you need, in proportion for the family. Yung iba, siguro medyo pa-humble. Hindi, konti lang kukunin ko. Pero pagdating nila sa bahay, same amount yung kanilang nakuha. Yung mga kumuha naman ng sobra-sobra, nag-hoard. Kaya, shout out sa mga nag-hoarding dyan. Yung mga nag-hoard, ano pong nangyari dun sa mana na kinuha nilang sobra-sobra? What happened was, nabulok. Nagkaroon ng uod. Inuod yung kanilang mga kinuhang sobra kasi sila'y naging swapang. Kaya wag kang maging swapang, wag kang maging masapa. Wag kang hingi ng sobra. Kasi minsan ang request natin kay Lord, sagad-sagad na parang laging may patago tayo, besh, kay Lord. Parang kumakahingi tayo kay Lord, parang Lord, sige, may patago ako sa'yo, ganon. So, but seriously, let this be an encouragement to you. Madaming mga patotoo na sa panahon ng kagipitan, His provision was always on time. His provision was always on the dot. I have experienced that in my life.
in our life. In my life, I have seen that. Nakita ko kung papaanong naghimala ang Diyos sa buhay ko. Yung provision ni Lord sa akin, personal experience ko po, share ko po sa inyo ha. May panahon po na dumaan ako sa Tagtuyot. Nung maliit pa po yung aking panganay noon, meron akong bag. Mga kababaihan, makaka-relate kayo dito. Doon sa bag nyo, sa may bandang likuran sa loob, may zipper doon. Diba? May lagayan ka doon. Pwede kang maglagay ng maliit na cellphone. Halimbawa, kasi nung panahon na yun, hindi pa masyadong uso cellphone. Kaya ang nakalagay lang doon sa mga nanay, either susi, o kaya lipstick na pwede mo ilagay doon. Tapos minsan naglalagay din tayo ng mga barya o mga resibo. And I remember, galing po kami noon sa aking trabaho, naglagay po ako doon ng huling pera namin. 3,000 po, matatandaan ko. 3,000 pesos, I place it there, doon sa bulsa, sa likod ng aking bag. And then, may mga needs, may expenses. Pero sabi ko, Lord, last money ko ito. Syempre, na-separate mo na yung tithes, na-separate mo yung ibang lahat na kailangan gastusin. And I said, Lord, this will be my last money. I don't know anymore. Yung mga susunod, paano pa kami kakain? Medyo malayo pa yung susunod na sahod. Kaya ang nangyari, pagkalagay ko doon, may mangingi, ate, sabi ng aking kasama, kailangan natin bumili ng pang-ulam, kailangan ng gatas ng anak, kailangan ng ganito. Hugot lang ako ng hugot. Alam nyo naman po ang pera sa ngayon, pag yung 1,000 mo natibag, wala na, barya na yon. Diba? Wala nang value yun. Pag natibag mo 1,000, mukat-mukat mo, wala na, ubus na. So ganun po yung nangyari sa akin noon. Hugot lang ako ng hugot. Sabi ko, Lord, ako alam ko wala na to, paubos na. I just said, okay, sige, bayaran ganito. May bibilin sa tindahan, sige ito. May babayaran kuryente, sige ito. And then after about 4 days, I said, Lord, I know I don't have money anymore. Wala na kaming pamasahe para kinabukasan. And so, I went to check what's inside my bag. Alam niyo po, tapat si Lord to provide for our daily needs. When I opened my bag, I brought out everything na nilagay ko doon sa loob ng pocket na yon. There were receipts and all, but I counted the money. I was sure na siguro ang laman na lang nun would be about 200 to 300 pesos. Counting all the other things na sanabi naming babayaran and all. Alam niyo po, nung binilang ko, nabarihan siya, naging tag 100, may 50, ganyan. Pero it went back to 3,000 pesos. Ganyan kabuti si Lord. Ano ang provision testimony mo? Mabilis lang po, i-share ko pa yung isang kwento ng isang pastor na kakilala ko po. Sila po ay nagre-renta noon sa kanilang simbahan. At ang renta nila, kung di po ako nagkakamali, ay halimbawa 1,500 pesos. At ang sabi nila, sinisingil na sila ng kanilang landlord. Magbayad kayo, yung church ninyo, nakakahiya, hindi kayo nagbabayad ng renta, lagi kayo gumagamit tuwing linggo, but you have to pay. At ang balance nila, kasi this happened many years ago, kaya yung 1,500 noon, malaking halaga na yon. So sabi nila, sige po, wag po kayo mag-alala. Sabi ng pastor, pagkatapos po ng service namin, ay ibibigay namin sa inyo yung aming collection, makakabayad kami ng 1,500 from the offering ng simbahan. Ngayon, nagbilang po sila doon, yung pastor, yung asawa ng pastor, at yung kanilang tagabilang o yung treasurer halimbawa ng kanilang church. Ang unang nagbilang ay si treasurer. Binilang, may tagbe-20, taga-ganyan. At nung binilang nila, sabi nung treasurer, Pastor, short po tayo. Ang atin pong nakolekta ay 900 lang. Sabi ni pastor, naku, paano ba yan? 900, kulang pa tayo ng 600. Sabi ni pastora, na asawa ni pastor, sige, ako nga magbilang, tingnan natin, ulitin lang natin. Binilang ulit ni pastora. True story po ito. Kilala ko po ng personal itong mga pastor na ito. Binilang niya. Pagbilang niya, sabi niya, Sister treasurer, hindi naman 900, 1,000. Ha? 900 po yung kita, kaharap po kayo nung binilang. 1,000 na ngayon. Sabi ni pastor, ako na nga bibilang, magkaiba kayo ng bilang. Binilang ni pastor. Alam niyo po, binibilang ito, magkakaharap sila. Binilang, 1,100, naging 1,100 na.
Sabi ni treasurer, ako na nga po ulit ang magbibilang, 900 lang yung kanina, ngayon 1-1 na. Nung binilang niya, 1-2. Binilang ulit ni Pastora, 1-3. Binilang ulit ni Pastor, 1-4. Hanggang sa pinakadulo, nung binilang ulit nila, naging 1-5. And then, kahit ulit-ulitin nila, 1-5 na lang. Wag na masyadong masaya na hindi naaabot pa ng 10,000 yon. Hanggang 1-5 because that's what they needed. That's what they need, their daily need. For the time, they need 1,500. And so the money multiplied right before their eyes. We have seen similar testimonies of God providing, God multiplying food. In our own church, we do missions outreaches. At pagka meron pong pagbaha dito sa Marikina, most of you know, Marikina po ay bahaing lugar. We are always on the go to do relief operations. At nakita po namin ang mapagpalang kamay ng Diyos na nagbibigay ng himala. And we remember this as a church all the time. Because we know God will always provide. Kaya pag may naririnig po kami na nangangailangan, dumadaan sila sa pagsubok, dumadaan sa kagipitan, we tell them, we have seen God's miracle. We have seen God's multiplying power even in the food. Alam niyo po yung short testimony namin about sa multiplication ng food. Meron pong nagkaroon ng pagbaha dito sa Marikina at nung time po na yon, we are supposed to go to isang home for the aged. Medyo kakaunti pa lang yung mga matatanda dito sa home for the aged. Nung panahon na yon, baka makukunti ang kaysa 300. May 300 matatanda doon sa home for the aged po na aming binibisita. At nakaschedule po kaming bumisita doon at magdala ng arroz caldo na may masarap na mga hinimay-himay na manok. At dinagdagan po namin ito para masihan ng mga matatanda ng 300 pieces na itlog, boiled egg. Kaya alam po namin na pang 300 na katao yung aming dalang arroz caldo dahil 300 pieces yung boiled eggs na binalatan namin ng madaling araw na yon. Pero nagkaroon ng pagbaha. Nagkaroon ng paglikas ng mga tao na punta sa evacuation center. And so we met in the morning and said, we are going to decide na ang ating dadalhing arroz caldo ay i-transfer muna natin sa mga evacuation site. Kasi yung home for the aged, they have regular supply of food. Yung mga nasa evacuation center, kaninang madaling araw sila lumikas, malamang wala silang pagkain doon. Dahil pang 300 katao lang yung aming dala, tinawagan namin ng iba-ibang evacuation sites dito sa Marikina and we asked, saan ang may pinakakonti na evacuees? Kasi by the thousands po dito, minsan 3,000, 4,000, 5,000 ang mga evacuees on one school, for example, that was converted into an evacuation site. And so, we called this evacuation site na malapit din sa amin at ang sabi nung kausap namin doon na coordinator, sige po, Pastora, meron po sa amin ditong 197. So sabi namin, naku, tamang-tama, 197 lang. Ang madadala natin ay pang 300, may sosobra pa. Yung mga bata at mga matatanda, pwede silang mag-round 2 doon sa arroz caldo at doon sa itlog. So nagpunta po kami doon sa evacuation site na yon. Pagpunta po namin doon, nakapark kami medyo a distance away from the evacuation site. Bumaba kami doon sa aming sasakyan at binitbit na namin yung mga thermal namin na lagayan ng mga arroz caldo na may itlog, papunta doon sa evacuation site. Lo and behold, pagdating namin sa evacuation site, there were many people at hindi kami makaback out. Kasi naghiyawan na yung mga tao na excite sila na meron kaming dalang mainit na arroz caldo. Sabi ko, naku, paano to? Parang ang dami-daming tao, hindi ito 197. So, hinanap ko po yung coordinator na kausap namin. At ang sabi po ng coordinator, sabi ko po kasi sa coordinator, Ma'am, sabi niyo 197 lang ang nandito. Kaya kami pumunta.
pang 300 lang po ang dala namin kasi 300 lang yung nabalatan namin ng itlog. Sabi niya, naku, Pastora, hindi po tayo nagkaintindihan. Hindi ko ho sinabing 197 na katao. Ang ibig ko pong sabihin ay 197 families. So isipin yung discrepancy. From 197 packs, naging 197 families. Do you know how many people in total, nung naka-head count sila doon per family? There were 1,098. Almost 1,100 people inside the evacuation site. But we only have food for 300 people. Then what to do? You know, I gathered my team. Sabi ko, halika, tayo'y manalangin. Nag-pray kami, Lord, salamat sa provision mo. Inaalala namin kung paano mong pinadami yung pagkain noon sa pamamagitan lang ng 2 isda at 5 tinapay. Lord, sabi mo doon, nagpasalamat ka, tapos minultiply mo. Yun din ang aming tinatayuan ngayon kasi nag-provide ka noon. We remember that you provided. We remember that you multiplied the food. And so we prayed for the food. At ang sabi ko po sa aking team, okay, hatiin natin yung ating, ang ating group. Yung isang grupo, kayo taga-sandok ng mga arroz caldo. Sandok lang kayo ng sandok. Bawat bowl, lagyan ninyo ng isang boiled egg. Basta lagay lang ng lagay. And then the other group, kayo ang taga-distribute. Distribute lang kayo ng distribute. Huwag kayong ihinto. Pag akuha dito, distribute. And then the other group will go around and pray for people. They will just keep praying and praying and praying. And say, okay, pag may sakit dito, ganyan, panalangin nila. Alam niyo po, natapos yung aming distribution, we were surprised that everybody, 1,098 of them, all of them got their bowl of arroz caldo with chicken and boiled egg. Praise the Lord! Lahat may itlog. Nag-multiply ang ating pagkain. Nakita natin ang probisyon ng Panginoon. Personal experience po namin ito. Kung paano nagpahayag ang Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pagtustos sa ating pangangailangan. And so as we keep remembering, it's like we are telling the Lord, Lord, you are going to do it again. Kaya even you listening and watching now in this program, tanggapin mo na sa pagkarinig mo ng mensaheng ito, even the story that you have just heard, you can tell the Lord, Lord, you can do it to me too. Gagawin mo rin yung himalang ito sa buhay ko. Kaya alalahanin natin yung ginawa ng himala ng Diyos. How He provided manna in the wilderness, how He provided for us, and surely He will be true to His word that He will keep providing for our daily needs. Amen? Ano pang magandang alalahanin? Alalahanin ang katapatan ng Diyos. Nung panahon na iniligtas ng Diyos ang mga Israelita, hindi lang mula sa Ehipto, kundi para sila ay makarating doon, makalagpas sila sa Jericho. Mapagtagumpayan nila yung Jericho. Let me read in Joshua chapter 6 verse 20. Ang sabi po sa talata, when the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed, so everyone charged straight in, and they took the city. Ito po yung nagmarsya sila sa walls of Jericho, and then the walls collapsed. Hindi ba tapat ang Diyos sa lahat ng bagay? Kahit sa isang imposibleng sitwasyon, pero dahil sinabi niya, tapat siya na gawin ang mga bagay na kanyang sinabi. Kaya may mga sinabi si Lord sa life mo that I believe God is also going to do it in His own will and timing in your life. Kaya in the same way, dapat maging tapat din tayo na sundin yung mga ipinapagawa niya sa atin kahit para sa atin, it doesn't make sense during that time. Kasi yung mga Israelites noon, it did not make sense to them na paano iikot lang dito, 6 na araw iikot nang hindi nagsasalita. Walang sasabihin kahit ano. On the 7th day, we will go around 7 times and then make a loud shout. Tapos matatalo na yung mga kaaway. Does it make sense? It doesn't make sense to us. Sometimes may instructions sa'yo si Lord that doesn't make sense. But as you obey, He is faithful to fulfill His promise in your life.
You just have to believe and you have to obey. Yan po yung ating responsibility, that as we receive the promise of God, the responsibility of God is for Him to be faithful in the words that He said. But our responsibility is to respond in obedience to what God has asked us to do. Kasi yung mga strategies ni Lord sa life natin, they often defy human logic. We emphasizing the need to trust in the timing ni Lord sa buhay natin at yung kanyang wisdom. Napakadaming dapat alalahanin sa mga ginawa ng Diyos mula noon. Like how He restored the nation of Israel and how they returned from the exile. Kahit dun sa rebuilding ng temple, nakita natin ang kanyang lubos na kapangyarihan sa buong bansa at maging sa buong kasaysayan. Higit sa lahat, gusto nating alalahanin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi po yung forever young potion or serum na gusto ninyong inumin ang magbibigay sa atin ng immortality or forever young skin, halimbawa. Hindi kanyan mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Tanging si Kristo lang ang makapagbibigay sa iyo nito. At ang kanyang buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli, they are all the pinnacle of God's redemptive work, providing salvation for us. At kapag tiningnan at inalala mo ang lahat ng ginawa ng Diyos sa nakaraan at sa kasaysayan, you will see that this ultimate act of love and sacrifice is the foundation of our faith and hope. Pwede niyo po bang i-comment dyan sa comment section natin, ano ang natatandaan yung ginawa ng Diyos sa inyo na gusto mong balik-balikan? Kasi masarap sariwain because it encourages you to the core. You know how He rescued you from a wrong relationship? Kasi minsan, akala natin, Lord, mahal na mahal ko na siya. Yung pala, hindi yun yung kaloob ni Lord sa'yo. You will just have a lot of heartbreak with this person. And so, you will remember now na Lord, buti na lang niligtas mo ko dun sa past relationship na yon. Yan din ang naaalala ko sa buhay ko, Lord, salamat. Na yung sa katigasan ng ulo ko noon, iniligtas mo ko sa wrong relationship. Ilalahanin mo, paano kanya niligtas sa isang siguradong kamatayan para sa'yo dahil malamang sa pagkakasakit o pagkakaaksidente mo. May ganun bang pagkakataon sa life mo? Namunti ka na dapat mamatay, na-aksidente ka, pero sasabihin mo, second life ko na to, third life ko na to. Naku, ang napakapalad mo kapatid, kung napakaraming buhay na ang binigay ni Lord sa'yo because He has rescued you. Alalahanin mo, paano kanyang binangon sa pagkakautang? Dati lubog na lubog ka sa utang, hindi lang hanggang leeg, lampas ulo ang utang mo. O maaari yung ikaw na may sariling kumpanya, you have just declared bankruptcy. Pero nakita mo, itinawid ka ni Lord. Binangon ka niya doon. At ang kanyang mensahe sa atin, remember, you reminisce, and then you testify. The testimony of God, what God did for you, I keep saying this kanina pa, is like telling the people that God can do and will do it again. Let us just read one comment. Sabi po dito ni Sister Angie, Lord, salamat niligtas mo ko sa magulo kong pamilya na ngayon ay inayos na ng Panginoon. Hallelujah. Shout out kay Ma'am Lane. Ma'am Sarah, this is one of my BFF. Sabi niya, Amen. God's been good in my life. He continues to give peace, provides my needs, and heals my disease. Glory to the Lord. Kasi we need not just to remember, but to declare. We need to testify. The testimony of Jesus is a declaration that God will do it again. Ang pinakamaganda po sa lahat, ang Diyos ng ating nakaraan ay siya ring Diyos ngayon at magpakailanman. Kaya anong pinagdadaanan mo ngayon pagtiwalaan mo ang Diyos? Remember His faithfulness and His power that was demonstrated throughout history. Sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 8, and we are very familiar with this verse. Ang sabi po diyan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord.
Napakabuti ng Panginoon sa atin. Tapat siya at dakila. Hindi siya nagbabago. Kaya yung inawit natin kanina, and I will ask Brother Dondon to play the music again. Gusto nating magtapos ang mensahe ngayon nang nagpapasalamat, umaawit, nag-worship kay Lord dahil sa kabutihan niya. Napakabuti ng Panginoon. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya alalahanin natin lahat ng ginawa ng Panginoon nung nakaraan. Dahil kung ano yung meron tayo sa ngayon, tinatamasa natin ito dahil siya'y mabuti noon, hanggang ngayon, at hanggang magpakailanman. What a big encouragement from God. That the God of Jacob, Moses, Abraham, Isaac is the same God that we have today. How He intervened for the people in the past, He can still do mighty miracles for us today. So today, I want to encourage you, my dear brother and my dear sister. If you are going through a rough time, He is good. If you are going through a sickness, disease, I pray that you are healed in Jesus' name. I pray for longevity. I pray for long life. I pray for divine health to be upon you. That His blood shall cover you from the top of your head to the toes of your feet. Namnamin mo yung kabutihan ni Lord. Katapatan niya. Alalahanin lahat ng mabuting gawa niya. Dahil kaya niyang ulitin to. Nagawa niya sa akin, kaya niyang gawin sa'yo. Nagawa niya sa iba, kaya niyang gawin sa'yo. Dahil mabuti siya. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Samahan niyo po ako sa awit na ito. Samahan niyo po ako sa awit na ito. And today, we will worship God. Wherever you are, you can lift your hands and say, Lord, yes, thank you. I will worship you. Mabuti ka at tapat at dakila. Praise the Lord. Let's sing this song. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat dahil Ikaw ay tapat at dakila. Yung mga pangako mo, Lord, noon, hindi nagbabago. Kahit yung mga pangako mo na pakiramdam namin, Lord, hindi na magkakatotoo. Lord, tinatayuan namin ito at sinasabi namin, tapat ka sa salita mo, Lord, hindi ka nagkulang. You're not a man that you should lie, but you're always true to your word. And so today, Lord, as we end, I pray and release life to everyone who's listening and watching this program. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy nilang maalala ang kabutihan mo sa kanilang mga buhay. Makita nila, Lord, ng lahat ng kanilang tinatamasa sa ngayon na mabubuti ay dahil sa kabutihan mo. Hindi ito ayon sa aming sariling kakayanan, kagalingan, talino, talento. But everything, Lord, was because you are faithful. Everything was because you are good. Lord, I pray that it will continue to encourage us na patuloy na panghawakan ang inyong salita. Patuloy na tayuan, Lord, na Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Help us, Lord, to always remember that you are good. Dalangin ko, Lord, sa mga nakaantabay sa programang ito, ano man ang kanilang pinagdadaanan, that the relief and the rescue from you shall come in Jesus' name. I pray for those who are sick, that the Lord will touch you. Do this prophetic act wherever you are. You put your hand to where you feel you are sick, and in that place, that body part, you declare the healing of God, not just for you, but even for your family member. Hawakan mo ang bahagi ito, maybe your head that maybe is painful now. You have a chest congestion, may lung problem, you have problem with your kidneys, problem with your blood circulation, with your breathing, with arthritis, with high blood pressure. I release the healing of God to you in Jesus' name. Tanggapin natin ito, hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Even where you are, kahit pa natatawid ng Diyos ang kapangyarihan ng internet. And while I lay my hands even on the screen, I pray that you receive the blessing and the healing of God in Jesus' name. The provision that you have been praying for, I pray that you receive it. You have been praying for your sick child, your wayward child, pasaway na anak, maging yung asawa mo na napapariwara din. We call them forth in Jesus' name. We call them back. That they will be back to your home and that they will be under the power of God. I pray for the blood of Jesus to cover your entire home. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace both now and forevermore. Amen and amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa program, and we pray that you have been blessed by the message today. Continue to remember, reminisce, and testify the goodness of God in your life. God bless you, and God bless Daily Life Sharing. God bless Pastor May, Pastor Dong. We hope to see you again, and we hope we can bond again soon. God bless sa lahat ng staff ng DLS, and to everyone who's tuned in today, and to those who will watch the replay. God bless you. Bye-bye.